Ikinagulat ng ilang vendor sa Baclaran ang planong pagpapaalis sa kanila sa kanilang mga pwesto. Ang giit nila, legal ang kanilang hanap buhay doon. Nakatutok live si Cesar Apolinario. Mel, alam mo, nagulat yung mga vendor na nakausap natin. Sila yung mga vendor na matagal-tagal na ring nagtitinda rito sa may paligid ng Baclaran Church dahil ang sabi nila ay nakasanayan na raw ito ng mga Pinoy na pumupunta rito sa Baclaran Church at pagkatapos nga magsimba ay namimili ng mga bagsak presyo na gamit. Sa malayuan, mistulang hindi ka makakagalaw kung lalakarin ang paligid ng Baclaran Church sa dami ng tao. Dikit-dikit pa ang mga dumaraang sasakyan. Lalo pat Miyerkules ngayon, Baclaran Day o araw ng mga deboto ng National Shrine of Our Mother Perpetual Help. Kung ang iba pagsisimba lang ang pakay, marami rin ang nakikipagsiksikan para mamili ng bagsak presyong gamit. Si Rose, 14 na taon ng vendor dito. Ang kita niya mula sa pagtitinda, ang pinantutustos niya sa pag-aaral ng 7 anak. Kaya nang malamang tatanggalin sila sa lugar. Masakit para sa amin na sabihin na tatanggalin kami mga vendors dahil hindi naman kami illegal na mga tao. Legal naman yung ginagawa namin pagtitinda. So, ang gusto lang namin, kung gusto nilang iayos yung mga vendor, sana paglagyan kami ng tamang paglalagyan. Legal daw ang pagtitinda nila. Katunayan, ang 2 ticket na ito bayad daw ng kada vendor sa isang araw para sa barangay at sa munisipyo. Pero mismong lokal na pamahalaan ng Parañaque ang nagsabing kailangan linisin ang Baclaran. Dahil sobrang matao, problema rito ang snatching. Bukod pa sa ubod ng traffic. Sakuang ito sa mga sasakyang galing Roxas Boulevard na pumapasok sa kaling ito sa tabi ng Baclaran. Makikitang usad pagong ang takbo. Okupado kasi ng mga vendor ang magkabilang lane. Resulta, aabuti ng halos 1 oras ang motorista para marating ang Quirino Avenue na halos 4 na kanto lang ang layo sa Roxas Boulevard. Para mas maayos tingnan. Tsaka di ba Baclaran Day, di ba parang masikip yun na nagta-traffic? Kumbaga maayos, maluwag. Kung sakaling maayos na to, yung magandang ayos po, hindi po yung barang-barang ganito. Kasi mahirap po talaga pag ganito po eh. Nadadalawang isip ko eh. Papabor ko ba o... Bakit tayo? Kasi kung tatanggalin sila dito, kawawa naman yung pamilya nila. Pero kung sa kasi dahil nga sa traffic natin ngayon, natidisturbo sila sa pasada ng mga jeep. Mel, Mike, narito ako sa may gilid ng Roxas Boulevard. Itong nasa likod ko ay Roxas Boulevard. So paglalakarin mo yung papunta ron sa kaninang pinakita natin, yung Redemptorist Road ang tawag doon. Bali ang sinasabi ng mga authorities ay abot 4 hanggang 5 yung pwedeng kasyang sasakyan doon. Pero gaya nitong nasa harapan ko, may mga vendors na nga sa gilid, no? So itong sasakyan na to, dadaan siya dyan, medyo mahihirapan lang dahil yung mga paninda ay nasa gilid lang din. So, hindi kayo makalusot, hindi makalusot. Pupuntahan ko lang, Mike, yung Mel at Mike, yung Redemptorist Road, no? Ito yung mismong road sa gilid ng Baclaran Church. Ito na yung mga vendor. Ito ngayon yung pinakita natin. Yung Redemptorist Road na, gaya nga na sinabi ko kanina, Mel at Mike, 4 hanggang 5 sasakyan ang pwedeng kumasya. Pero one way lang ito, papunta ron sa pinakadulo sa may LRT. Ang problema, gaya nitong sasakyan na yan na nakikita nyo, medyo nahihirapan dahil nga, ayan, isang lane na lang ang gumagana at pwedeng daanan. Bali, one way itong kalye na ito. So yan yung sabi ng mga vendor na nakausap natin kanina ay hindi raw talaga sila papayag kung sakaling tatanggalin sila. Pero may mga asosasyon naman na papayag na patanggal sila rito pero dapat daw ay ilagay sa ayos. Mike at Mel. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.